Napanganga na lang ako with matching tululaway pa ata habang pinagmamasdan ang buong kwarto. Grabe, ito na ata ang pinakabongga at pinakasosyal na kwartong nakita ko sa buong buhay ko. May malaking chandelier sa gitna ng kisame. Puno din ng kulay ginto at makikintab na bagay ang mga kagamitan. Kulay pula at ginto ang bawat dingding. May sariling banyo, kusina, dining table, library, study area at balcony pa ang kwartong ito. ₱900 ang halaga ng silid na ito, kung kaya't ito ang pinakamaganda naming silid. Narinig kong sabi ni Don Buen Camino. Nakita ko namang papaakyat na si Juanito at mukhang papunta din siya dito sa kwarto, kaya agad ako tumakbo papunta sa kama at nag-dive doon. Carmelita, ayos ka lang? Nagtatakang tanong ni Josefina. Nagkunwari naman akong tulog at naghihilik-hilikan pa. Ginoong Juanito, maraming salamat sa iyong kabutihan. Narinig kong sabi ni Madam Olivia. Gosh, nandito na siya. Minulat ko naman yung mata ko ng konti para silipin si Juanito at nakita kong nakatayo siya ngayon sa tabi ni Don Buen Camino. Wala pong anuman. Naway nasayahan kayo sa munting handog ko. Nakangiting sagot ni Juanito at napatingin siya sa akin, kaya agad-agad kong pinikit ulit ang mga mata ko. OMG! Anong nangyari kay Binibining Carmelita? Narinig kong tanong ni Juanito at mukhang humahakbang na siya ngayon papalapit sa kama. Hindi po namin alam. Bigla na lang siyang lumundag dito sa kama at nakatulog. Marahil ay dala na rin ng matinding pagod dahil siya ang nagluto ng almusal at tanghalian namin kanina. Sagot ni Josefina. Wow, buti naman na-appreciate niya yung effort ko sa pagluluto kanina. Mukhang handa na maging Mrs. Alfonso si Binibining Carmelita. Narinig kong pang-asar ni Don Buen Camino. Gosh, buti na lang nakasubsob yung mukha ko dito sa kama. Hindi nila mahahalata na namumula na yung mukha ko. Nakakaya. Umaga na nang magising ako. Hindi ko na malayan na dire-diretso na pala akong nakatulog mula kahapon ng hapon. Paano ba naman kasi ang tagal umalis nila Juanito at Don Buen Camino? Kaya pinanindigan ko na talaga na natutulog ako. Ayan, umaga na tuloy ako nagising. Magandang umaga aming prinsesa. Narinig kong bati ni Josefina. Nag-aalmusal na sila ngayon ni Madam Olivia. Gosh, sobrang lambot at comfy talaga ng kama dito kaya siguro madali din akong nakatulog. Napanaginipan mo ba ang iyong prinsipe? Dagdag pa ni Josefina, tapos nagtawanan sila ni Madam Olivia. Paborito talaga ako itsusin at asarin ni Josefina eh. Josefina, pakainin mo muna ang iyong kapatid. Kahapon pa yan kinikilig sa kanyang prinsipe. Banat pa ni Madam Olivia. Oh my goodness, anong nakain ni Madam Olivia? Bakit nakikijoy na siya sa pang-aasar sa akin? Sige lang, pagtulungan niyo ako kung yan ang ikakasaya ninyo. Sarkastik kong sabi at tumabi na din ako sa kanila upang mag-almusal. Sus, ito naman, naglalambing lang naman kami sa iyo eh. Sabi pa ni Josefina tapos kiniliti ako. Gosh, paano niya nalaman na may kiliti ako sa tagiliran? At dahil doon, gumanti ako at kiniliti ko din siya. At gumanti din siya at gumanti din ako hanggang sa naghabulan na kami sa loob ng kwarto. Napatigil lang kami nang biglang magsalita si Madam Olivia. Mga iha, tama na yan. Baka magising si Ginoong Juanito sa kabilang kwarto. Suway ni Madam Olivia. Nanlaki naman yung mga mata ko. What? Nasa kabilang kwarto lang si Juanito? Bumalik naman si Josefina sa kinauupuan niya kanina at nagsimulang kumain ulit. Kanina pa po gising si Ginoong Juanito.
Pinaabot niya pa nga sa akin ang papel na to para kay Carmelita. Sagot ni Josefina tapos may nilagay siyang maliit na papel sa mesa. Agad akong tumakbo at kinuha ko yung maliit na note. Sana napanaginipan ni Prinsipe Giselle ang kanyang prinsipe na naghihintay ngayon sa labas ng kanyang palasyo. J. Hindi ko alam pero bigla akong sininok nung nabasa ko yung nakasulat sa note. Gosh, naalala pa din niya yung kinuwento ko sa kanya noon tungkol kay Giselle at Robert sa movie na Enchanted. Oh, ano pang hinihintay mo? Puntahan mo na siya, mahal na prinsesa. Nakangiting sabi ni Josefina. So ibig sabihin, binasa niya pala yung note bago niya ibinigay sa akin. Gosh, kaya pala tinawag niya akong prinsesa kanina. Paggising ko. Naman no? Nakita ko kanina si Ginoong Juanito sa dulo ng barko. Sige na, puntahan mo na siya. Sabi naman ni Madam Olivia at binigyan niya ako ng isang gusig na look. Napangiti naman ako at syempre tiningnan ko muna ang sarili ko. Maganda pa din naman ako kahit pakakagising ko lang. Char. Dali-dali na akong lumabas ng kwarto kahit pa hindi pa ako naliligo. Nagbihis o nag-almusal man lang. Mas mahalaga sa akin si Juanito. Ayoko siyang paghintayin ng matagal. Tika lang, di ko pa alam yung pasikot-sikot dito sa loob ng barko. Buti na lang, nakasalubong ko si Don Buen Camino. Si Ginoong Juanito ba ang hinahanap mo, Binibini? Kanina ka pa niya hinihintay doon. Nakangiting sabi ni Don Buen Camino, tapos tinuro niya sa akin yung daan papunta sa dulo ng barko. Nagpasalamat naman ako sa kanya at dali-daling sinunod yung direksyon niya. Pagdating ko doon, naabutan kong nakatalikod si Juanito habang pinagmamasdan ang malawak na karagatan na kumikislap dahil sa sinag ng araw. Maaliwalas din ang kalangitan at maraming mga ibon ang nagsisiliparan. Kasabay ng pag-ihip ng malamig na hangin, ang pagtibok ng puso ko para sa kanya. Parang mas lalong lumiwanag ang buong paligid nung lumingon siya sa akin at nagtama ang mga mata namin. Ngumiti siya nang makita ako at napangiti din ako nang makita siya. Sabi nga nila, kapag parehong in love ang dalawang tao, hindi nila namamalayan na magkasabay at pareho na nilang nagagawa ang isang bagay. Kung panaginip man ito, ayoko nang magising pa. Gusto kong maging posible ang imposible. Katulad ni Giselle, hindi niya akalain na posible palang magkagusto sa kanya si Robert. Nagmula man siya sa ibang mundo, nakilala man niya si Robert sa mundong hindi niya nakasanayan. Sa huli, silang dalawa pa rin ang nagkatuluyan. Dear Diary, bakit ko pa kailangan pigilan ng puso ko? Kung pwede ko namang hayaan tumibok ito. Bakit ko pa kailangan alisin siya sa isip ko? Kung pwede namang manatili siya sa buhay ko. Nagmamahal, Carmela.